Ayan. Thank you, Jesus. This time, I believe, ang bawat isa po ay nakahanda na para tanggapin po ang salitang inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng kanyang lingkod, Pastor Ian Paras. Malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. Mas malakas na palakpak para kay Jesus. Good morning po sa lahat. Pakibati po ninyong katabi nyo. Pinagpalang umaga. Sige po. Pati po mga nasa online, God bless you po. Sa mga nag-celebrate po ng anniversary, happy anniversary po. Sa mga nagbe-birthday, happy birthday po. Sa mga nagkaroon ng katagumpayan, congratulations po. At pati na rin po sa mga yung pinaka-popular, Happy Hearts Day po, Happy Love Day, and Happy Valentine. Pag-isabi na po ninyo sa kasama nyo. Sige po. Yan. Amen. No po? Pag kayo po ay ginanon, ibig sabihin, may gagawin po kayo, no po? Sa Valentine, no po? Okay? Praise God. Lahat po ng masaya nandito sa gawain ni Lord, magsabi ng Amen. At tayo po ay pinagpala ni Lord. Andali po lumipas ng panahon. No po, this is already the second week. At ano din po, nakita po kanina sina Sir Juliet po. Saan po sila nandoon po? Welcome back po sa Christ in You. And then po, sila po ay galing sa US. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po, palapan po natin si Jesus. Kahit nag-attend na po sila ay anong nakagaan po, no? Pero we just want to acknowledge your presence po. Pati na po yung American friend po natin. Welcome to Christ in You, sir. May the Lord bless you and continuously encourage you for the glory of God. No po? Okay? So tayo po ngayon, kahit po kanina tumayo na po tayo, pwede po bang tayong muli ay tumayo bilang paggalang po sa kapangyarihan ng kanyang salita? And I will be reading from Christian Standard Version of the Bible or Bible CSB. Let's read the Bible from CSB. Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. This will be the focus ng ating pong pag-uusapan ngayon pong umagang ito. At ano man po ang hawak ninyo na translation or pagkasalin ng Biblia, basahin po natin. I will be reading verse 1, sa inyo po ang verse 2, and then finally po sa verse 3, tayo po lahat. No po? Sa mga nahihirapan po, nandyan po ang screen. So kindly go along with us po. The Bible says, Isaiah chapter 60, verse 1 reads, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord shines over you. Verse 2, kayo po. Verse 3, tayo po lahat. Nations will come to your light, and kings to your shining brightness. May the Lord bless the reading of His holy and powerful words. Tayo po ay sumandaling yung bukod, manalangin, lingin ang basbas ng Panginoon. Father, we honor you. Father, we welcome you. Father, we thank you for your grace, for your mercy, for your love. Thank you, Lord, that we can wrap up ang week na ito, focus in your presence. And Lord, let your grace and glory be revealed to your people, Lord. Whatever the needs, whatever the situation, the circumstances that they are involved with, o anuman ang pangailangan na kanilang iniinda at iniiyak sa iyong harapan, luwalhatiin po nyo ang iyong banal na ngalan. Salamat sa iyong pong gagawin, and as we stay in your word, Lord God, help us to fall in love with Jesus. Help us to see you are the greatest above everything else. At lalo kami, Lord, maglilingkod, magmamahal sa iyo. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat po magsabi na malakas na, Amen. Amen. Palapan natin si Jesus. Amen. Makapo na po tayo. Sa ating po pag-uusapan, ito po na binasa natin, Isaiah chapter 60, verses 1 to 3, actually hanggang 5, no po. Ito po ay isa sa mga powerful na pangako at pati na rin po paghimo ng Panginoon sa kanyang bayan. Ang Isaiah po, Book of Isaiah, it was written by Isaiah. He came from a royal line of priesthood. At
kahit po siya ay, masabi natin, sa mata po ng physical na kautusan, wala siya pong kakulangan, and yet nang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang sabi niya, sa aba ko, sabi niya, Isaiah chapter 6, verses 1 to 8, sa aba ko, sabi niya, sapagkat ako ay makasalanan, sapagkat nakita ko ang banal na Diyos, at sabi niya, at ang bibig ko ay punong-puno ng karumian. Look at that. No po, he is not an ordinary na tao po, but when he encountered the glory and the holiness of God, he fell down at His feet at patuloy po siya ay nagkumpisa na kailangan niya ang kalinisan ng Diyos. So, ito pong book of Isaiah, it was written by him, revelation given by our God to him. At ang layunin po niya, katulad po ng mga nauna po na mga propeta, tawagin ang bansang Israel to come back to God, repent of their sin, and put their full trust not to the military might ng kanila pong bansa na kumukubkob sa kanila o popular, kundi sa Diyos na nag-aahari magpakailanpaman. The book of Isaiah has 66 chapters po. Na ang sabi po ng mga ibang Bible scholar on their observation, it is like a mini Bible. Why? Because 39 books of the Old Testament and the 27 books of the New Testament is equal to 66 books. At ang book of Isaiah, it has 66 chapters po. From Isaiah chapter 1 to Isaiah chapter 39, lahat po ito ay pangungusap, pagtatama, pag-encourage, at pati na rin po pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan na kung saan nasa kanila ang katotohanan, nasa kanila ang kautusan, nasa kanila ang mga propeta, nasa kanila ang protection ng Diyos, nasa kanila ang tabernacle, and yet they have departed from our God. Nakasanayan nila na ang kanilang tinanggap na pagpapala, without guarding their hearts, they became over-familiar with the Holy One of Israel. At sila po ay sumamba sa Diyos-Diyosan, nagkompromiso, at ang mula po sa chapter 1 and to chapter 39, gusto po ng Diyos magbalik sila sa kanilang pagiging tapat kay Lord. And chapter 40 to chapter 66, do ang later part ng chapters ng mga pauli po, from 60 plus, ito po ay meron pong sinasabi po na merong ibang sumulat. No po? Pero the thing is, from chapter 40 to chapter 60, nagkaroon ng transition ng Panginoon. At ang transition po ng Panginoon is this, from calling, repentance, and judgment, and even ang pagpalo ng Diyos, tinatawag sila ngayon na mayroong bagong gagawin si Lord, Isaiah 43, na panibagong bagay na hindi nila nakikita o sila ay marahil napagod because of the thing na nasa kanilang mga buhay. Siyempre, dumanas po silang pagsubo, pagkubkob, at pati na rin po pananakop. Pag kayo ay nag-stay sa isang lugar na gano'n na matagal na, sometimes you lose hope. Kaya ang binigay po ng Panginoon sa kanila ay pag-asa. And coming to this na Isaiah chapter 60 po, ang tono po ng Panginoon ay tawagin sila na patuloy bumangon. Na patuloy po tugdin ang panawagan ng Panginoon. I gave a title po for what we will be talking sa ganito po na tema. And that is po, when the glory of God comes in. Na pag ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumalaw, pumasok, o kaya naka-enkwentro po natin, may mga bagay pong nangyayari. We will be tackling by the grace of God po, ano ang ibig sabihin ng glory o kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang mga hiningi ng Diyos para ang kanyang kaluwalhatian ay mag-manifest? At ano ang nangyayari pag ang glory ng Panginoon ay nandoon sa atin? Whether individual, as a family, as a corporate church, at ano ang epekto nito sa ating lugar. So yun po ang ating pong mga pagtutuunan. At sa atin po na focus na ito, ay gusto ko pong makita natin ang damdamin ng Diyos. And by my, patuloy na pagkilos po sa gawain ng Panginoon, ito po ang gusto kong ibigay sa atin. God is concerned sa Kanya pong church.
what is happening in the world, in the society, family, at especially ang kanyang church. Tayo po yon. And most of all, yung nasa church, tayo yon, He is lovingly concerned na sa atin po, na kanyang bayan, at gusto po niya mag-manifest ang kanyang power, ang kanya pong life, ang kanyang holiness, ang kanya pong beauty, at ang kapunuan po niya, the fullness of our God, of His grace, at ang buhay natin na nakaangkla kay Lord Jesus Christ at sa power ng Holy Spirit. Dito po, makita natin sa Isaiah chapter 60, alos dito po ang tuon natin. We will be tackling some of the other verses po in relation to that po. Ito po ang sabi po ng verse 1 ng Isaiah chapter 60. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord shines over you. At ang sabi po ng verse 2, for look, darkness will cover the earth and total darkness the peoples. 2 times sa dalawang verses pong ito na patuloy po reading ang pangulipong verses ng verse 2. But the Lord will shine over you and His glory will appear over you. 2 times na mention po dito lang sa talatang ito ang tungkol po sa glory ng Panginoon. En-emphasize po niya. At sa ating pong pag-aaral na ito, meron pong 2 words na makita natin po kung ano ang ibig sabihin po ng glory. Ito po ay nanggaling po sa Hebrew. I'm not a Hebrew scholar. Huwag pang magala. Nag-research lang po. Pati po yung Greek. No po? Pag hindi ko naintindihan, it's Greek to me. Okay po? So, ito po. Sa Old Testament, ang ibig sabihin ng glory, ang kanya pong pagkabasa, kabod. It means weight, may timbang, may bigat, or heaviness. At ang sabi po ng isang Bible scholar, when we say weight or heaviness from kabod, meaning glory, sa translation ng English, it has a sense of honorable, dignified, exalted, or revered. Yung meron pong malalim na pagrespeto, paggalang, paghahanga. And sabi rin po ng isang sumulat, it became a technical term na nakapatuon po sa kay Lord. God's manifest presence. Sa Greek word, ang kanya naman pong transliteration ay doxa. At ito po ay nagpapahayag din. Meron po silang pagkakawig, pero mas nadagdagan po ng sense o ng meaning. It refers to God's manifestation ng kanyang kalikasan, kung sino siya, His person, ang kanyang presensya, presence, and or works, especially ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang paghahatol, at ng kanyang kaligtasan. Especially His power, judgment, and also ng kanya pong kaligtasan. So, diyan po natin makikita na pag ang presence ng Panginoon, it is both na ito po ay nagbibigay ng comfort, ng aruga, ng tinatawag na pagyakap, ng tinatawag po na parang gentle touch of God. But also at the same time, the terror of His might, the terror of His power, the terror of His judgment. Lalo na po pag ito ay sa kalaban ng Diyos. It is both comforting and terrifying. It is both na nandoon po ang tinatawag na pagtatanggol para sa kanya pong mga anak at nandoon po ang pagwawasak sa gawa ng kalaban. Yan po ang biblical meaning ng glory. At maaaring po kayong alam, pero sa suma total, the glory of God is God's manifest presence. Imagine that. Ang Diyos na nanahan sa kalangitan,
lumalang ng langit at lupa. He can occupy all the vastness of this present world and beyond it. He is undefined, unrestrained, so to speak, cannot be controlled. And yet, He chooses na siya po ay magpadama, magpahayag ng kanyang presensya sa atin. Na pag ikaw ay nanalangin kahit nag-iisa ka, the presence of God is there. Sa ating pong pagpapatuloy, gusto pong makita natin to. What God wants to do in our midst. Ano ang gustong gawin ng Panginoon? Kasi sabi ng Bible, na ibinigay niya sa kanyang bansang Israel. 3 po ang halos pagkagamit nito. 1, this, Isaiah chapter 60, automatically po, it is a message spoken, directed, given, and promised by our God sa bansang Israel. Sila ay napalayo, nagkompromiso, at sabi niya, ngayong araw na ito, ngayong moment na ito, I want you to come back to me. Pangalawa po, the second usage of it is this. It is part of the messianic promise. Kung babasahin po niyo ang Matthew, halos nagkakaroon po ng pagko-quote si Jesus sa book of Isaiah. It is one of the messianic promise na nang ipanganak ang dakilang manunubos, this was spoken. That light has come sa kanilang lugar. Pangatlo, can it be spoken and claim natin po sa ating kapanahon? Yes. Sapagkat yung light na dumaloy mula sa dakilang manunubos ay tinanggap natin. His name is Jesus Christ. At kahit naligtas na tayo, may mga panahon po, kailangan natin ang kaliwanagan niya. Lahat ng sangay, magsabi ng Amen. Now, what God wants to do in our midst? Ito po, number 1, God wants to manifest His power. Gusto po ng Panginoon na Kanya pong ipahayag, iparanas ang Kanyang kaluwalhatian. Ano ang kaluwalhatian po ng Diyos? The light of God, the judgment of God, the power of God, the salvation of God, the beauty of God, the weight of God. Gusto ng Panginoon iparanas ito sa atin. Sa mga na-born again na, maaring tayo ay hindi na nangailangan ng kaligtasan, pero anong area, anong part ng buhay natin that you need the light of God to penetrate the deep recesses of your hearts and lives in order na magkaroon ka muli ng kaisa pong damdamin, kaisipan, at isa pong pagnanasa that you hunger and thirst for God. And part ng kanyang glory ay magpagaling. Kaya kung mayroong kakaramdaman, God can heal you. Amen. God can touch you. Because where the glory of the Lord is, life is there. Tingnan po ninyo. Ang sabi po ng Isaiah 60 verse 1, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord shines over you. For look, darkness will cover the earth, and total darkness the peoples, but the Lord will shine over you. Nakita po ba ninyo na sinabi po ng Panginoon, arise, sabi niya, meaning lugmok sila. Nakadapa. Hindi nakatayo. At wala silang lakas. Because the absence of light means the absence of life. The absence of the light of God means the absence of the hope in Jesus. Pag wala ang liwanag ng Diyos, kahit ano ang nasa ating buhay, madilim pa rin. Pero pag nasa iyo si Jesus, kahit anong dilim ng ating kapaligiran, nagliliwanag ka. God wants to manifest His glory in our midst. Iba't iba ang ating kalagayan. Maring pangailan ng isa, hindi mo kailangan, pero mayroon kang at ako na kailangan. At lahat ng mayroong kailangan kay Lord, magsabi ng Amen. Number 2 na gusto kong emphasize sa atin, He will do great things when His great or His glory manifest. Gagawa po ng kamanghamanghang bagay ang Diyos
pag ang kanyang kaluwalhatian ay nasa atin. Pag ito po ay ating winelcome. Pag ito ay ating kinilala. Pag ito ay ating, so to speak, we entertain it na meron pong tamang pagkilos. Palagi ko pong sasabihin at alam natin to, we cannot be over-familiar with the Almighty. We cannot treat the things of God na para bang sila ay ordinary. Alam ko na yan, nabasa ko na yan, nakanasan ko na yan. Na the more na ikaw ay lumalago kay Lord, ang iba sa atin, 1980s, 1970s, nakakilala kay Lord. I became born again noong 1987. At kasama po ng mga nauna sa akin at kasabayan sa iba. Alam po niyo, kung hindi natin babantayan ang ating puso, we tend to treat ang mga bagay na spiritual na parang nakasanayan na lang. Yung bang pupunta ka sa church, na ang sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. You are standing in the presence of a holy, living God. Na kahit hindi mo gusto ang awit o kaya gusto mo ang awit, kailangan nandoon po yung malalim na respeto kay Jesus. Amen. Tapos yung pag nasa isa ka, nagdi-devotion ka mag-isa, pagod ka, may problema ka, o kaya dumadaan ka ng pagsubok, o kaya ikaw ay mayroong challenges, may pangangailangan, at ikaw ay nagbabasa ng Bible, you minimize all the distraction, whether it be social media, cellphone, o kaya what you will need to do, 1,000 or million things that God, that wants to get your attention, and yet it is reserved for the Almighty God. Kailangan po gawin natin yon. Amen? Mahirap nagdi-devotion ka, sabi mo, Lord, speak to me in Jesus' name. Tapos, tudun, ay Lord, Shopee, ano na. Wala naman pong ganon sa atin. Wala po. Okay? Pag sabi mo sa atin mo, hindi ka yon, hindi ka yon. Oh. Ang iba, ayaw kay Shopee, Lazada. No? Imagine, nag-worship ka kay Lord, no? Tapos nag-worship ka, Lord, nandiyan na ang kalangitan. Nakalaman mo, mag-closer kay Lord. Tapos, naalala mo yung lulutuin mo. No? Ay, yung lulutuin ko, Lord, ikaw, diyan ka muna, no? Diluto mo. Mali na bagay, pero it speaks volumes. We must treat the Almighty God with profound respect. Lahat ng mga mahal kay Lord, magsabi ng Amen. He will do great things. Alam po niyo, may pangako ang Bible, sabi niya, to those who treat me, sabi ni Lord, na merong pagrespeto, I will esteem them na merong malalim din na pagpapalaga. But those who treat me lightly, sabi niya, merong kahatulan. Sometimes it's just a matter of little things done with a great heart in order for the visitation, the glory, the touch, the presence of God ay kumilos sa atin. The ordinariness of the things, nandyan ang Diyos. Nandyan po siya. Even to the point na ikaw ay nagsasawa, nandun ang Diyos. At kailangan po, we must let Him to be the ruler of all. Amen. Sabi po ng Bible, sige, kindly point, verses 4 to 5. Look at this, brethren. Ang sabi niya, raise your eyes and look around. They all gather and come to you. Your sons will come from far away, and your daughters on the hips of nursing mothers. 5. Then you will see and be radiant, and your heart will tremble and rejoice. Nakita po ba niyo? The two differing emotion, they are all included in the very presence of God. At sabi ng Bible, and your heart will tremble and rejoice. Verse 5, because the riches of the sea will become yours, and the wealth of the nation will come to you. God will bring restoration to the backsliders, to the prodigals,
To the people that were scattered. Meron po ba kayong mga pamilya, kamag-anak, kasama sa church? O marahil sila pa ang naging dahilan upang ikaw ay makakilala kay Lord. God wants to bring them back to His fold. At ito ang gagawin niya. When the glory of God comes, there will be restoration. Restoration ng mga tao na dating maapoy, maalab, gutom, mababa, dalisay, at sold out kay Lord. Muling gustong ibalik yon ni Lord. The danger of our generation is this. Sabi nga po ng isang napanood ko pong documentary kagabi po, we are raising ang mga kids natin on an iPad generation. Cocomelon, na brightest color in order to, alagaan sila. Marahil, hindi na po baby ang mga ang sa inyo. Pero, how about yung pong mga young people, even the young adults? There are people na so engrossed with the social media that they don't know how to interact po sa mga tinatawag po natin na normal face-to-face na conversation. At ito pong matindi. We do know na si Steve Jobs, the founder ng Apple, siya po ang lumikha nito, and yet ang kanyang mga anak, hindi niya po binigyan ng iPad at iPhone. Kasi sa alam niya, addictive ito. Balik po tayo. Segue lang yon. Okay? Ano po ang gusto kong makita natin? There will be restoration na gustong gawin po ng Panginoon sa atin. Dito, sa verse 5, kasama po pati ibang bansa. God wants us to become a blessing, not only to our beloved motherland, but also to other nation. Amen. Patuloy po natin. Third thing na gusto pong gawin ng ating Panginoon sa Kristo, when His glory ay nandyan po. At pag ito'y dumalaw, He wants us to revere His glory. How do you handle the presence of the Almighty God? How do you approach the Shekinah glory or even the manifestation of the presence of God? Gusto po ng Panginoon, matuto po tayo na maging pong tao niya, we know how to approach Him. Nakita po ba ninyo? Pag merong pong politician, merong great men or men of renown, na ito, whether it be, ito ay head ng ganito, leader ng ganito, o kaya kay Taylor Swift na lang. Di po ba, mga iba, nung nagkaw ng Taylor Swift, ay, na-sweep po ang lahat ng kanilang pera. Opo. Kasi nang makakuwalan sila ng ticket, talagang, kala ko, ano na sila, na born again na, yun pala, tuwang-tuwa. Meron po kasi nakita, iyak ng iyak. Pero ganun ang pagtrato po nila sa mga tao. Kaya, dumalaw dito ang presidente natin. Di ba kung minsan sinasabi niya, umayos ka, mayroong importanteng tao. Sino pong gumawa ng ganon? Yung, hindi kayo nagsalita, pero ang mata nyo, sumisigaw. Tama? Meron tayong basic na, knowledge na pag merong importanteng tao, kailangan lumagay sa tama. At gusto po ng Panginoon, pag nasa presensya ka ng Diyos, pag nandun ako sa presence ni Lord, whether nag-isa ka o may kasama ka, whether ito ay maganda ang lugar o ordinaryong lugar, sa presence ni Lord, you give the proper respect. Hindi ka magiging over-familiar. Hindi ka magiging, ay, alam ko na yan. Ay, ano yan, natutuwang ko na. Merong humility na nasa atin. Paki-point out po ang verse natin. He wants us to revere. Ano po ang revere? It means na nandun po ang profound respect and giving honor or glory. Sige, balik mo muna kapatid. Yung verse muna. At sabi po ng Good News Translation of the Bible, hear this one. Isaiah 57:15.
Let this reverberate sa ating pong mga buhay. Ang sabi niya, I am the high and holy God who lives forever. Unrestrained, undefined, uncontainable. At ang sabi niya, I live in a high and holy place. But, don't miss it, but I also live with people who are humble and repentant. Imagine that. The glory of the almighty, powerful, living, terrifying, glorious, majestic God that can occupy all time, space, and matter. Ang sabi niya, nabubuhay din ako, nananahan din ako sa aking nilikha na mahina, na ito ay hindi walang hanggan, pero na-attract ako na ang puso niya ay mababa. Okay? Libre mo siya, lalo kang mapagpapala. Dito ko patatapusin. Malapit na pa na magtapos pa. Ang glory ni Lord nasa atin. Ano ang nangyayari when reverence for God's glory is in our lives? Pag nandun ang malalim, taos-pusong pagkalang, pagrespeto, tamang pagtrato, sa beauty, sa power, sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po, number 1. Repentance is there. Pinagsisisihan natin lahat ng ating mga kasalanan na alam. And I added, yung gina-justified natin. Ine-excuse natin. Ano yung mga kasalanan? Lord, kaya naman ako nagalit kasi ganyan siya. Yung mga ganon. Pati yung mga nakatagong kasalanan. Sa kasulok-sulukang bahagi ng pagkatao ko at pagkatao mo. Napagtanto na po ba natin? Walang matatago sa Diyos. Wala. We stand all naked. Hubad in the presence of God. Kaya ang talagang pinakamaganda, huwag na tayong magtago. Amen. I-expose mo na ang sarili mo. Sabi mo, Lord, eto ako. I need you. Panahon pa po ni Adan at Eva, yung pong excuses. Ito niya si Adan. Lord, kaya ako kinain yung mansanas. Hindi naman po mansanas yun. Okay? Actually, hindi po yun apple. Mansanitas yun. Hindi, joke lang. Wala pong sinabi, no po. Walang sinabi. Okay? Pero, di ba, na magkasala? Kasi yung binigay mo sa akin. Sino yun? Si Eva, no? At gusto po ni Eva mag-evaporate. Di ba? Ako na naman sinisi mo. Ano? Ang ginawa po ni Eva, itakasing kay lubingan. Ano? Di ba ba? Itang lubingan, ala na yung hasis yan. No po? Pero balik tayo. We stand naked before the Lord. Anything na nasa puso mo that destroys you, it doesn't come from God. Let it go. At tumawid ka, frozen. Let it go, let it go. No pa? At mapapasayaw ka pag ikaw ay malaya. Ano po sabi ng Matthew chapter 5 verse 8 on CSB version of the Bible? Blessed or blessed are the pure in heart, for they will see God. Look at this GNT or Good News Translation. Happy are the pure in heart, for they will see God. Nakita po ba ninyo pag malinis ang buhay natin, happy ka? Tama? Pag nagpapalinis tayo, pag nagipagkasundo tayo kay Lord, you're happy. You're the joy of the Lord. Yung mga kilay natin, hindi nagsasalubong. Di ba? Na kailangan ng MNDA. Ito po sabi ng Tagalog version of the Bible, Filipino Standard Version of the Bible. Gusto ko siya. Sabi niya, pinagpala ang mga dalisay ang kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino gusto pong makita ang Diyos? Magsabi ng Amen. Gusto natin maging dalisay, magsabi ng Amen.
Opo, no? That word, dalisay. Hindi si Cardo dalisay. No po? Kundi yung dalisay ang puso mo. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo kung minsan, di po ba? Yung pangil natin, lumilitaw, no? May design pa nga yun. Dati nagalang pa, no? Kung minsan po, nawawala ang ating pagiging dalisay. Pero gusto ni Lord, manatili ang puso mo, dalisay kay Lord. Number 2, humility and brokenness of hearts marks us. Yung pong taong naglalakad sa kaliwanagan, kaluwalhatian ng Diyos, gustong magpabad sa kabanalan ng Diyos. Kung saan ka na-expose, it becomes your atmosphere. It becomes your surrounding. It becomes your favorite place. So you want God, maglaan ka ng time sa Kanya. Sabik ka na, magbasa ng Bible, gawin ang kalooban niya, at kahit mahina ka, kahit meron kang mga pagkakamali, you always come back to God, it becomes your atmosphere. Sapagkat nilikha tayo sa presensya ng Diyos. Sabi po ng Bible, I will quote again, Good News Translation of Isaiah 57:15. I am the high and holy God who lives forever. I live in a high and holy place, but I also live with people who are humble and repentant so that I can restore their confidence and hope. I have a question, brethren. How is your heart passion for the Lord? Gutom ka pa rin ba? Ninanais mo pa ba na kahit na may mga panahon na tukso ka o kaya may umagaw ng attention mo, do you still have that longing na sa mo, Lord, I want you, I desire you, I need you. Come cleanse me, come sanctify me, come meet me, come mold me, come purify me. Nilikat po tayo para sa walang hanggan. Nakita ko lang po kagabi ito. Senator Juan Ponce Enrile will be celebrating his birthday this February 14, kung hindi ako nagkamali, for 100 years. At sharp pa daw ang memory niya. Yun ang maximum usage natin. Maaari ba sa inyo, aabot ng 101 years. Pero pag ang buhay, gaano mang kaiksi at kalawak kung hindi na ilagay kay Lord, ito po ay sayang. Naging successful ka at naging veterano ka sa mga bagay dito sa mundong ito, I want you to know, dagdagan mo, maging veterano ka, konektado kay Jesus every day of your life. Kasi any moment, malapit siya dyan dumating, at pag ikaw ay natuto ng patuloy na mahalin ang presensya niya, any moment na dumating siya, wala kang agam-agam. Any moment na umuwi ka kay Lord, wala kang regrets. Ang rewind lang po, kay Dendong Dantes. Okay po? Pero sa buhay, walang rewind. Amen. Pangatlo po, malapit na tayo na magtapos. Wholehearted obedience shines in our lives always. When the glory of God ay pinupuno ang buhay natin, gusto mo na bigyan ng tuwa ang Diyos na lumikha sa iyo. The request of the Almighty God will be your delight. Bulong niya is already a shout of loving command to you. Yung dampilang tapik ng kanyang sa iyong shoulder, it will become your, yes, Lord, I'll do it. Lahat ng nakakaranas na magsabi lang, Amen. Gusto po tayong balik ng Panginoon. You stay in the presence of God. Look at this, Matthew chapter 5, verse 16, ang Biblia Tagalog 2001 edition. Tingnan niyo lang po, no po. Pakinggan niyo po. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao
upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At ang sabi pa ng Bible, at luluwalati nila ang iyong Ama na sa langit. Imagine that. Gagamitin tayong instrumento ni Lord para ang mga tao ma-attract na lumapit sa Kanya because gumagawa ka ng mabuti. Lahat ng gumagawa ng mabuti, magsabi ng Amen. Okay? Next slide po. When the glory of God comes, mabilisan lang po ito. Salvation and repentance will come. Salvation. Kasi ang presensya niya nagliligtas. Isaiah 60 verse 1 to 3. Number 2. Sige po, number 2. Ay, ito po ang sabi ng isang sumulat. I like this one. When the church reflects the glory of God's grace, we will attract the nations to Christ. Ang buhay mo, gagawing advertisement ng Diyos para ang mga tao sa ibang bansa lumapit sa Kanya. And that is glorious. Number 2. The backsliders and prodigals will come back to God. Meron ka bang kamag-anak na malayo kay Lord? Claim this word. Panginoon, they will gather and come to you. Our sons that comes from far away will come back to you. Our daughters. Pag-pray mo, magbalik sila kay Lord. Gusto ni Lord, makasama sila sa iyong kaharian. Proclaim the gospel. Number 3. Healing and deliverance will manifest. Pakinggan po niyo sabi ng Isaiah 60 verse 1 and 2. Sa Tagalog, bumangon ka, meaning lugmok sila. Jerusalem at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. Do you feel weak? Do you feel alone? Do you feel destitute? Do you feel broken and dry? Come to Jesus. Offer yourself before the Lord. Say mo, Lord, encounter me. Mababalot ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. When you are full of the glory of God, you are full of life. Meron kang energy, strength na makapagtiis sa mabigat na sitwasyong dinadaanan mo. Meron kang pagtitiyaga na hintayin ang pagkilos niya. At meron kang inaasam na sabi mo, this will come to pass. Amen. Pangapat po, God's church and His people are empowered. Ang Jerusalem na ito ay ang tunay na Jerusalem na tinutukoy ng Bible na ito. The land of Israel. And yet, at the same time, we are the spiritual Jerusalem. Ang sabi ng Bible, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh, mababalot ang kadiliman, bundig, ikaw ay liliwanagan. It's time for us to shine forth. Amen? Ito po, panguli. For my reflection, sige po. And conclusion, ito po yung sinulat ng isa pong author. And I find it na, it is ito ang gustong ipahayag sa pagtatapos natin. And I quote, the light has come, but we must come to the light so that the nation will see His light in us and be attracted to the light of the Word. Ang liwanag ay dumating na, ngunit kailangan tayong lumapit sa pinakaliwanag ng buong sanlibutan. His name is Jesus Christ. Para ang mga bansa nasa ating paligid ay makita ang kaliwanagan niya na nasa atin at sila ay maengganyo na lumapit sa tunay na liwanag. We reflect only God. At sa pag-reflect natin, may in love sila kay Lord. That is the goal of our life. May in love sila kay Lord at mag-disappear tayo. And everybody will say, Amen. Tayo po'y manalangin. We love and honor you, Lord, and we just glorify your name. We thank you for your love. We thank you for your grace. Sa umagang ito, Panginoon, ano man ang kalagayan ng iyong bayan, before we end up, Lord God, our worshipful service to you, ayahan po ninyo ngayong umagang ito. Ibalik muli namin
ang aming buhay sa iyo. Sige, go ahead. Taas mong kamay mo kay Lord. Meron kang mga dapat na iwaksi. Meron kang dapat ikumpisal. Meron kang dapat na ibigay kay Lord. At meron kang dapat, whether ito'y pagsisisi, kagalingan, kalakasan, kalinisan, o kaya pagbabalik ng loob ng buhay mo. Huwag kang mahiya na magtaas ng kamay. Mean it from your heart. Let God encounter you. Sing this worship song and let the glory of God come shine forth in our lives. If you want to kneel down because you let the presence of the Almighty God na siya ang nasa iyong harapan, you can do it. Huwag mong pigilan pag ikaw ay iniiyak, umiiyak. Baka mayroong ginagawa si Lord sa iyo. Kung wala, it's okay. But just respect the Lord. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang karangalan, sa Kanya ang patuloy pagdakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Umayo tayo sa Kanyang kaluwalhatian, and let's represent Jesus, and everybody will say, Amen, Amen, Amen.